Let's now go to the Word of God. Ating pong pagnilay-nilayan, ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito ay na-entitled it, The Glory of God the Father. Ang kaluwalhatian, ang kagalakan, ang beauty ng na nakikita po ng ating pong Ama, no? Ang ating pong Diyos na may likha ng lahat ng bagay. Alam niyo po ba na ang kagalakan po niya ay yung pong ma-recognize mo ang kanyang anak. Anumang bagay na iyong pagsamba sa kanyang anak, no? Ito po yung nagbibigay ng kaluwalhatian. Sabi nga doon sa John 14:14, no? Ano man ang hingin ninyo sa kanyang pangalan, sa pangalan ng anak, ay ibibigay, no, sa inyo for the glory of the Father. Dito naman po, gustong basahin sa inyo in Philippians chapter 2 verse 10. That at the name of Jesus, every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth. Grabe, no? Lahat, in heaven, on earth, and even under the earth, kung may nabubuhay doon. In that name of Jesus, they will bow, and that every tongue should confess that Jesus is Lord, to the glory of God the Father. Ang kagalakan po ng Ama ay ang sambahin ng mga tao ang kanyang anak at ipahayag na si Jesus ang Panginoon. Can you write it down, mga kapatid? Jesus Christ is the Lord of my life. Amen. Hallelujah. You need to proclaim that, and we need to understand that proclamation. Jesus Christ is the Lord of my life. Or Jesus Christ is my Lord. Make it personal, mga kapatid. And this word, that when you confess Jesus Christ is the Lord of your life, this is powerful. This is amazing. This is miraculous. Napakalaki po at napakadakila ang epekto sa buhay mo kung ito po'y iyong maintindihan. Jesus Christ is the Lord of your life. Pag sinabi pong Lord, no, He is the owner. Kaya nga po, in Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. Ang mundo po ay pag-aari ng Panginoon at lahat ng nakatira doon. Ang buong mundo, lahat ng nandoon, the fullness, everything, every living thing in this world is of the Lord. Kaya nga po, walang pag-amamay-ari ang demonyo. Walang pagmamayari ang demonyo. Kaya nga nagkamali si Satanas, no, nung tinukso niya ang Panginoon. Sabi niya, ay, ito mo lahat ng yan. Ibibigay ko sa iyo. Sabi ba naman? Ibibigay sa Panginoon. Ay, ang Panginoon ang nagmamayari po ng lahat. Inaako ng kaaway na yung pag-aari ng Lord, ibibigay daw sa kanya. Kaya alam niyo, that is the deception of the devil. At dyan din ang deception ng Diablo kay Eva at Adan. Could you imagine, nung dinisib niya sina Eva at Adan, kung kayo'y kakain ng bunga ng punong ito, ay magiging katulad kayo ng Diyos. Maging katulad ng Diyos. Could you imagine, na-tempt sila, hindi alam nila Eva at Adan na sila po ay created in the image and likeness of God. They are already like God. No? Created sila in the image and likeness of God. Kaya kung hahangarin mo yung isang bagay sa temptasyon ng Diablo, ng kaaway, na magkaroon ka o maging ganun ka, at isuko mo ang iyong sarili sa kanya, doon ka madidisib. No? Hindi mo alam, you have it already. It is already yours. They are already like God's. Because they were created in the image and likeness of God. Kaya sila na-deceive. Ang sabi ni Eva, magandang maging matalino, magandang maging katulad ng Diyos. Hindi nila alam na katulad na sila ng Diyos. They are the likeness of God.
At ito ngayon ang deception naman ng kaaway kay Jesus, ang ating Panginoon. Ibibigay ko sa iyo lahat na yan. Pag-aari nga ng Panginoon yung mabuti po ang Lord po ay hindi niya na-deceive. Mga kapatid, si Jesus, ang ating Panginoon, ang nagmamayari ng lahat. At kailangan nating maintindihan that when we declare Jesus is the Lord of my life, He is the owner. Kaya eto, if Jesus is Lord in your life, He must receive first priority in your life. Siya yung prioridad mo. Sa Kanya nakatuon ang lahat ng iyong mga pangangailangan. Sapagkat siya nga po nagmamayari, sa Kanya tayo dapat lumapit para sa lahat ng ating pangangailangan. He is above every other love and every other loyalty. He is above every goal, every dream, and ambition. Kung ating pong sinasambit ng Panginoong Yesus ay Panginoon ng ating buhay, He is above every other things. He is our priority in everything of our lives. No? Even sa love, kung meron kang minamahal, He is above over every one whom you love. He is above every loyalty. Kung meron ka bang loyalty sa lahat, no? Si Jesus po ang above. Ang higit na loyalty mo ay nasa Panginoon. Ang higit na pag-ibig mo ay nasa Panginoon. And even your goal, even your ambition, He is above your goal. He is above your dreams. He is above your ambition. Yan po ang ibig sabihin ng Jesus is the Lord of my life. Kaya nga sabi ni Lord in Luke chapter 6, verse 46, "Why do you call me Lord, Lord, and yet you don't do what I tell you?" Hindi ka naman nasunod. Tapos tatawagin mo siya ng Panginoon. Ito bang problema po ng marami, no? They want Jesus Christ as Savior, but they don't want Him as Lord. Kasi kapag Savior, tagapagligtas nga naman, sino ba naman ang ayaw maligtas? Pero pag sinabi mong Panginoon, ay ibang usapan yan. Pag-aari ka niya. No? Maging po yung King, the kingship of Jesus Christ. Pag sinabi pong He is the King of my life, meaning He is the ruler of your life. He is the owner and the ruler of your life. Pag sinabi mong ruler, siyang masusunod. Not my will, but your will be done. Not my ambition, but your will for me, Lord. So, yan po ang ibig sabihin. So, if you are saying Jesus is Lord, you are acknowledging His authority over you as well as your responsibility to obey Him. Again, His authority over you. Pagka tinatawag mo si Lord ng Lord, you are my Lord. You are my King. Meaning, you are acknowledging His authority in your life. And you are in surrender, a total surrender of your life to Him and to obey Him. Masunod siya. Dito po sa Luke 9:23, Jesus continued to say to all of them, ang sabi ng Panginoon ay eto, "Any of you who want to be my disciple, my follower, must stop thinking about yourself and what you want. You must be willing to carry the cross that is given to you every day for following me." Ayan. Ano po yung cross na yon? Hindi po yung cross ng Kalbaryo, ha? Hindi po yun ang ating pong papasanin. Kundi may mga pagsubok, may mga persecutions, may mga difficulties, may mga hardship sa pagsunod, no? Meron pong mga pag-uyam, at saka meron pong mga, kaya po ang pagsunod sa Panginoong Jesucristo, hindi dito sa lupa, ay hindi ibig sabihin na wala na pong problema. Hindi po totoo yun. May mga problema, may mga pagsubok, kasi nasa fallen world tayo eh. Pero ito po, anuman po ang kalagayan ng problema na yan, bigat ng problema na yan, ano man po ang sitwasyon ng mundo na ating kinalalagyan, umayon man ang ating mga mahal sa buhay o kamag-anakan, ano man ang kasitwasyon ng ating pong mga negosyo, ang financial statement natin, ang financial
record natin, no? Hindi po tayo mapipigilan sa pagsunod sa Panginoon. So, when you are saying Jesus is Lord, my friend, you are acknowledging His authority and even your responsibility to obey Him. Of course, ang pagsunod dito ay bunga po ng pagkilala sa Kanya bilang Panginoon, na kailangan nating maintindihan that once you receive Christ as your Lord and Savior, you are given a new creation, or created being. You are a new creation. You are a new creature. You are a new created being. Created in Him. Born of Him. Born of God. Ibig sabihin yan, pag tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, binigyan ka ng Diyos ng kakayahan na makasunod. Binigyan ka ng Diyos ng kakayahan na makagawa ng mabuting bagay because you are created for good works. You are created for good works. You must know that. You must understand that. Kaya pag sinabi mong hindi mo kaya, hindi pwedeng hindi mo kaya. Kasi walang sinasabi ng Biblia na gagawin mo na hindi mo kaya. The Lord knows your capacity. Alam ng Diyos yung kapasidad mo, kapatid. Kaya those who want to follow Jesus Christ, you must be willing to carry the cross. Ibig sabihin, hindi mo kailangang magpapako doon sa cross, kaya lang, kailangan mong sumunod anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga trials and testing, anuman ang mga persecution o pang-uuyam o pag-uyam ng mga tao sa iyo, anuman ang kalagayan ng mundo, you will follow Him. Hallelujah. Alam nyo, ako po ay nabe-bless doon po sa mga hymnal songs. Kasi ang mga hymnal songs, lahat po ng mga awitin dyan ay meron pong kwento sa likuran yan. Hindi lamang po basta na isulat, na likha, na compose, at pagkatapos po ay inawit. Meron pong mga kwento sa likod ng yan. No? Yun nga, I have decided to follow Jesus. Hindi ko lang makuha yung buong kwento, pero ang naalala ko ay merong isang pamilya na kuha po ng mga mga galit po sa pananampalatayang Kristiyano. At ang sabi nila, kung hindi mo i-renounce ang iyong pananampalataya, ang tungkol kay Jesus bilang Panginoon, papatayin ko ang mga asawa mo, ang mga anak mo at ang asawa mo. So, hindi niya ni-renounce, no? At pinatay po yung asawa, no? Then, pinatay din. Pagkatapos yun, pinatay yung mga anak. Alam po nyo, ang sabi niya, I have decided to follow Jesus. Yun po yung nalikha po yung awitin niya. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. So, kung hindi mo namatay na yung anak, namatay na yung asawa, then siya papatayin din. Kung hindi niya i-renounce, yun pa rin po ang kanyang inawit. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Okay? The world behind me, the cross before me. So, ibig sabihin, hindi ko lang alam yung buong kanta, pero ang ganda po nun. Alam mo yun, nung narinig ko yung grabe talaga. Nung araw, ang dami pong mga mananampalataya na mas pinili nila ang sumunod, maglingkod, tumindig sa kanilang pananampalataya. Ngayon, grabe. Wala, na-delay lang yung pambayad niya doon sa kanyang binabayaran o nagkaroon lamang po ng konting pagsubok sa kanyang negosyo, sa kanyang pong resources, nagkonting sakit o konting ano. Yung iba nga wala walang problema no. Nagkaroon lang po ng yayaan ng outing, nauna na po yung outing kaysa sa paglilingkod niya sa Panginoon, no? Kalayawan pa lang ipinagpalit na si Lord. Yung pong mga pleasure pa lang pinagpalit. Lalo na kapag meron pong mga testing sa buhay. Panahon na para tayo po'y tumindig sa katotohanan at maging totoo sa paglilingkod sa Panginoon na Siya ang una sa lahat sa buhay natin.
Kaya pag sinasabi mong Jesus is Lord of your life, He is the first priority of your life. He is above every other things that you are doing in your life. Eh, birihin mo linggo, magyayaan, may gawain, may pagtitipon ng mga mananampalataya, tapos magyayaan ng outing, tapos yung outing ang pipiliin ng iba. Kapatid, 2026 na, simulan mo ng tama ang prioridad ng buhay mo. No? At once na pinili mo na simulan, napiliin ang tamang priority, at yan ay ang Diyos sa buhay mo, I tell you, yung mong sinasabi sa Matthew 6:33, it shall be added unto you. Lahat ng pangangailangan mo. Totoo ang salita ng Diyos. Hindi ka mangangailangan. E tapos sabi natin, Lord, Lord, and yet, He is not your priority. Hindi mo pwedeng tawagin ng Diyos ng Lord, Lord, kung hindi siya ang priority ng buhay mo. Kasi if you are confessing that Jesus is the Lord of your life, meaning He is the owner. He has the authority. And you have the responsibility to obey Him. He is the first in your life. The word Lord can never be used with the word but. Panginoon, Panginoon kita pero. Hindi po pwedeng pero. Lord, may gawain kami paglinggo pero nagkayaan po Meron pong ikakasal sa namin. Kapitbahay namin, meron pong birthday yan. Sabihin ko po sa inyo, diyan makikita kung sino ang priority natin. Hindi natin pwedeng sabihin na, I love you, Lord, pero, di ba? I love you, Lord, pero. Kung merong pero ang pagsunod natin sa Panginoon at pagiging priority ng Lord sa buhay natin, no? He is not the Lord of your life. The only appropriate word to go with Lord is yes. Either He is Lord of all or He is not Lord of all of your life. Kaya nga meron tayong kanta na, yes, Lord, yes, Lord, yes, 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 Lord, di ba? Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, amen. So, ibig sabihin, pag may sinabi ang Panginoon, puro yes, Lord. Hindi po, teka lang, Lord, sandali, Lord, no. He is the owner of you. Recognize Him as the Lord. And that is the glory of the Father. The glory of the God the Father is when you learn to recognize Jesus as the Lord of your life and you obey Him. Mga kapatid, meron bang karapatan ang Panginoon na hilingin na unahin natin siya sa buhay natin? Yes. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin. Ipinakita niya ang kanyang pag-ibig sa atin. So, the motivation of our obedience must be seeing how much He loves you. Ganun kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin pagkatapos hindi natin maibigay yung prioridad sa Kanya. So, make Him the priority of your life. Again, to start our year is to start it with the right priority. And having the right priority is to recognize Jesus as Lord in your life. At ang rason kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo ay bumaba dito sa lupa ay upang ipahayag ang gospel. To preach the gospel, the kingdom of God. Actually, the gospel or the good news in the kingdom of God is Jesus Christ. Kaya dito po sa Luke 4:43 mabasa natin that Jesus, sabi niya, I must proclaim the gospel and that is the kingdom of God. When we say the gospel, that is the kingdom of God. The kingdom of the gospel is Jesus Christ. Meaning, the good news of the gospel, the message of the gospel is Jesus Christ. So, sabi niya sa Luke 4:43, I must proclaim the gospel, the kingdom of God, to other cities because I was sent on this mission. That is the mission of our Lord Jesus Christ. At ang first preaching ng ating Panginoon, the first preaching of Jesus Christ in Mark chapter 1 verse 14,
After John was delivered up, Jesus came into Galilee, proclaiming the gospel of the kingdom of God and saying, ayan, ano po yung gospel of the kingdom of God na mensahe ng Panginoon? So this is the message of the gospel. Saying, the time is fulfilled and the kingdom of God draws near. Repent and believe the gospel. So that is the message of Jesus Christ. When He began to preach the gospel, repent and believe the gospel. Repentance here is changing the state of your mind, changing the way you think. Kasi ang mga kaharap ng Panginoong Yesus na kanyang pinapangaralan ay mga Hudyo. At ang mga Hudyo ay nasanay for thousands of years na ang kanila pong kasanayan na ginagawa sa kanilang relihiyong Hudyo ay tungkol sa mga pag-aalay na kanila pong natanggap mula kay Moses. Siyempre, proven po yun. At kailangan talagang mahalin nila yun. No? They do it loyalty. Wholeheartedly and in loyalty. Kaya lang, ito ngayon sabi ni Lord, repent. Change the way you think. Believe the gospel. So what is the gospel then na kailangan nilang paniwalaan? The gospel is the good news about Jesus Christ. The good news is the payment of your sin is now fulfilled. The payment or the punishment of your sin is now being given to you. Mangyayari na. Kasi nga, nandoon na siya. Yan po yung mensahe ng kaharian ng Diyos. Believe. So this message of the kingdom is referred to salvation. It is all about salvation and the offer of eternal life. Kaya believe the gospel. When you believe the gospel, you receive salvation. You receive eternal life. You receive the fullness of life. So malinaw po, no? Kaya nga sabi po ni Pablo, I am not ashamed of the gospel. At kailangan po ninyong maunawaan to. There is only one gospel. And that is the gospel of Jesus Christ. The gospel of the kingdom is the gospel of Jesus Christ. Hindi po pwedeng dalawa ang ebanghelyo. Paisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. Sa lahat po ng naniniwala sa sinasabi ko, there is only one gospel, and that is the gospel about Jesus Christ. Come on, write it down. There's only one gospel. At yan po ang ating ipoproklama sa buong mundo. Sa lahat po ng mga lugar na pagdadalan sa atin ng Panginoon, ating pong ipapahayag, meron lamang iisang ebanghelyo. At yung ebanghelyong yan ay si Kristo. At ang kapahayagan ng ebanghelyo ay kapahayagan ng kaharian ng Diyos. So, the message of the gospel is repentance and believing the gospel. Why repentance? Talikuran na natin yung pong ating mga paniniwalang kaparaanan ng kaligtasan na natutunan natin sa ating mga ninuno. Yung pong sa mga Hudyo, sa lahat ng inyong pong mga natutunan sa mga alituntunin ni Moses, hindi yan ang kaparaanan ng kaligtasan ng Diyos. Hindi sa pag-aali ng mga hayop, hindi sa pag-aali ng kung ano-anong mga tradisyon, o everything that are given, no, ng mga batas, ay hindi yan ang kaparaanan ng Diyos. Ang kaparaanan ng Diyos ay eto. Si Kristo ngayon, ang pangako ng Diyos na siyang maialay para sa kabayaran ng kasalanan. And that is the good news. And that is the kingdom of God. And again, I want you to understand that the kingdom of God is not a place. Kingdom of God is not about here it is, there it is. Hindi po yun ang kingdom of God. Ang kingdom of God ay yung ikaw ay pagharian ng Diyos. So when you receive Christ, the King, the kingdom of God, the kingdom, the king and the dominion of Jesus Christ already in the inside of you. And that kingdom is the kingdom of abundance. It is the kingdom of power. It is the kingdom of righteousness. It is the kingdom of glory. It is the kingdom of more than enough, my friend. Kasi sa kaharian ng Diyos, hindi pwedeng may kasalatan. Sa kaharian ng Diyos, walang kasalatan. Sa kaharian ng Diyos, walang sakit at karamdaman. At yung kaharian na yan ay nasa sa iyo.
The kingdom of God is within you. Ang sabi ng Luke chapter 17, verse 21. The kingdom of God is within you, my friend. Kaya nga po, learn to manifest the kingdom of God that is within you. The fullness, the wholeness, the package of salvation, eternal life, prosperity, wisdom, power, anointing, righteousness. It's all there in the inside of you. You receive the kingdom of God. The kingdom of God is within you. It's not out there. Hindi po doon, hindi dito. Gagawa tayo ng kaharian ng Diyos. No. It's within you and you have to manifest that. Kaya nga pagtagmang nagsama-sama tayo na pinaghaharian ng Panginoon ay glory to the name of Jesus Christ. At lalong-lalo na kapag natutunan po nating i-manifest yung pong abundance, yung righteousness, holiness in the kingdom, oh, I tell you, hallelujah, we can create paradise here on earth. So, ang mensahe ng Ebanghelyo ay, ng kaharian ay kaligtasan. It's not about rules and regulations. Although, of course, in the kingdom of God, there is cleanliness, there is righteousness, there is orderliness, there is holiness in the kingdom of God. Kaya nga po, nagmamanifest yun sa buhay natin. Hindi nyo ba nagpapansin yung buhay po ninyo, mga kapatid, nung hindi pa kayo nakakilala sa Panginoon compared sa ngayon, ang laki ng pinagbago. Ngayon na kayo po ay nasa kaharian na ng Panginoon, ang laki ng pinagbago, ang laki ng iginanda mo, ang laki ng iginuwapo mo, ang laki ng iniunlad ng buhay mo, at ang laki ng disiplina na nangyari sa buhay mo. No? Dati sa lawasaw ka. Pero ngayon, grabe. You are acting like a king. Ikaw kumikilos bilang hari, no? Kaya this is actually the message of the kingdom, salvation and eternal life. Glory to God. So, how shall we escape? Sabi po rito sa Hebrew 2:3, how shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord? So yung pong unang ipinahayag ng ating Panginoong Jesucristo ay salvation, great salvation. Kaya yung mensahe, di ba, when Jesus Christ preached, He preached the kingdom of God. At sinasabi dito sa Hebrew chapter 2 verse 3 na yung unang ipinahayag ng Panginoong Jesucristo, it is a message of great salvation. Kaya sabi po dito, how shall we escape if we neglect so great a salvation which at the first began to be spoken by the Lord and was confirmed unto us by those who heard Him? So, kapatid, the gospel of the kingdom is referred to as the gospel of grace. Kaya nga po yung gospel of the kingdom is also, we called it gospel of grace. Tingnan nyo, basahin ko po dito sa Acts chapter 2 verse 24 and 25. Sabi ni Pablo, none of these things move me, neither do I count my life dear to myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus Christ. Ano po yung ministry na natanggap niya sa Panginoon? To testify fully the gospel of the grace of God. So that is the ministry that Apostle Paul received from the Lord, to testify the gospel of the grace of God. Ngayon, he continues to, we're gonna continue in verse 25. And now, sabi niya, behold, I know that you all will see my face no more, among whom I went proclaiming the kingdom of God. Yan. So, si Apostle Paul, he used it interchangeably, yung the gospel of the grace of God at saka yung proclaiming the kingdom of God ay iisa. Kaya when you are proclaiming the gospel, you are proclaiming the kingdom of God. Because the message of the kingdom of God is the gospel. It is salvation. It is eternal life. It is the reigning of the king into your life. Kaya, mga kapatid, Jesus Christ is the Lord of your life right now when you receive Him. And not only the Lord, He is the King of your life. And you must understand that. When you proclaim that Jesus is Lord, you are giving Him the highest priority. The first priority. Above every other love, above every other goal,
above every other loyalty, above every other dreams and ambition of your life, above every other things that you are doing, Christ Jesus the Lord is above, over every other things. Lalong-lalo na yung nako, mga kapatid, I tell you, 2026 na mga kapatid, wala na sanang paandap-andap sa paglilingkod na mapupunta ka sa church ngayon, sa Bible study, sa prayer meeting. Mamaya, hindi na naman, no? Kasi tinatamad ka, o di kaya, meron kang gagawin na iba, maglalaba ka. Alam nyo, ang babaw na uri ng paglilingkod. At pagkaganyan po, ang inyong pong ginagawa, ang babaw ng pagkakilala mo sa Panginoon, ang babaw ng pagtrato mo sa Panginoon, ang babaw ng pagtingin mo sa pag-ibig ng Diyos sa iyo, at ang babaw ng iyong pagrespeto sa Lord. I tell you, if we are making priority the things of this world, no? Higit sa Panginoon, ibig sabihin niya, napakababaw ang pagkilala mo sa Lord. Napakababaw ang pagtrato mo sa Panginoon. Napakababaw ang pagtrato mo sa kanyang pagiging hari ng iyong buhay. At yan po ay hindi dapat nakikita sa buhay ng mga taong nasa biyaya ng Panginoon. Hallelujah. So the praise of the kingdom, mga kapatid, is the idea of a group of people that would accept God's rule, no, and reject the rule of Satan. And you receive the forgiveness. So again, mga kapatid, the message of the kingdom is Jesus as King and Lord and Savior. So tatlo yan. Siya ay Savior, siya ay Lord, siya ay King ng ating buhay. That is the message of the kingdom of Jesus. Kaya, you have to proclaim it over and over again. The good news or the gospel of the kingdom is Jesus. Ano ba yun? His righteousness, His finished work, and His love for you. Pinost ko po yan kanina. Pakisulat nga po ninyo yan, pakicomment nga ninyo. The gospel of the kingdom is Jesus. Ano po yung gospel na yon? Ano po yung good news na yon? His righteousness, His finished work, His love for you. Yan po. Although napakarami pa, pero the message of the kingdom of Jesus is all about His righteousness, His finished work at the cross, and it's all about His love for you, my friend. Kaya, ano ang mensahe ng kingdom na iyo pong naririnig ngayon? At ang mensahe na ipinapayag ng Biblia na aking pong ipinapayag sa inyo ngayon ay patungkol sa katwiran ng hari, sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, at sa kanyang pag-ibig sa iyo. Marami pa tayong pag-uusapan, maging po lahat ng pag-aari ng hari ay para sa iyo. And I want you to know, the King in the kingdom and the Lord, the owner of your life, is your friend. He is your best friend. He loves you. Wow, glory to God. Ang sarap pakinggan. Kaya sa umagang ito, maraming salamat mga kapatid sa inyo pong pagsama sa ating pong araw-araw na devotion. And I declare that you're gonna understand the word Jesus is Lord, Jesus is King, and Jesus is my Savior. And when you submit yourself to the Lordship of Jesus Christ, that is the glory of God the Father. That is the joy of God the Father. Seeing everyone, worshiping Him, bowing down before Him, confessing Jesus is the Lord of my life. Hallelujah. Father, thank you, and I speak the manifestation of all the blessing in the kingdom be manifest in the lives of everyone joining right now, even those makakarinig pa ng mensaheng ito, together with their families, Lord. In Jesus' name, Amen.